Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Filipino 3 Quarter 1 Week 7 Day 3 ang pagbibigay ng konklusyon sa patalastas. Mas maunawaan natin ang ating paksa kung tayo makikinig mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Pangalayunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang kahulugan ng mga salitang magkasalungat. Pangalawa, na ibibigay ang mensahe ng binasa o pinakinggang patalastas. Pangatlo, nakabubuo ng maikling talata sa pagpapahayag ng reaksyon sa paksa, pangunahing idea at sumusuportang detalye sa teksto. At pang-apat, nababasa ng may tatas ang mga pangungusap. Panimulang gawain. Magandang buhay mga bata, kamusta kayo? Pinag-aralan natin kahapon ang pagtukoy sa paksa, pangunahing idea at sumusuportang detalye. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan? Mahusay! Talaga ngang naintindihan ninyo ang ating aralin kahapon. Mga bata, mayroon tayong larawan ng isang nayo na nagdiriwang ng pista. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pangalawa, tuwing kailan ninyo ito nakikita? At pangatlo, ano ang tawag sa pista sa inyong lugar? Narito ang ilang halimbawang tugon. Para sa tanong sa number 1, ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? May mga banderitas, makukulay na dekorasyon, mga taong nagkakatuwaan, may paligsahan, at may mga pagkain sa handaan. Tanong 2. Tuwing kailan ninyo ito nakikita? Tuwing fiesta o may kapistahan sa aming barangay. Karaniwan, tuwing buwan ng Mayo. Pangatlong tanong, ano ang tawag sa pista sa inyong lugar? Ang tawag sa pista sa aming lugar ay pista ng Santo Tomas. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Mga bata, tayo ay magkakaroon ng pagdiriwang sa dulo ng aralin. Para makarating tayo roon, kailangang unawain ninyo ang tekstong babasahin upang magawa ninyo ang mga nakatakdang gawain. Handa na ba kayo? Suriin natin ang mga salitang nasa ibaba. Magbigay kayo ng mga salitang may kaugnayan dito. Magbigay ka nga ng 3 salitang may kaugnayan sa salitang nasa ibaba. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. Pista. Mga salitang kaugnay nito. Banderitas, masaya, kasama na rin ang masarap na pagkain. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Mga bata, ngayong araw ay magbabasa tayo ng teksto tungkol sa pista o pagdiriwang. Ngunit bago tayo tumungo sa pagbabasa ng teksto, ay hanapin muna natin ang kabaliktarang kahulugan ng mga salitang nasa ibaba. Panuto, hanapin sa ulap ang kabaliktarang kahulugan ng mga salita. Number 1, ipinagmamalaki. Number 2, mahalaga. Number 3, dinarayo. Number 4, turista. Number 5, masagana. At ang pamimilian, A, ikinahihiya. B, lokal. C, taghirap. D, balewala. E, hindi pinupuntahan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Narito ang susi sa pagwawasto. Mahusay mga bata.
Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea, ang pista. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso at pagkahilig sa kasiyahan. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit ang Pilipinas ay maraming kapistahang ipinagdaraos at ipinagmamalaki. Kabilang ang pagdiriwang ng kapistahan, ang isa sa mga inaabangan at iginagalang na selebrasyon sa bansa. Ito ay kadalasang dinarayo ng mga lokal at banyagang turista. Tuwing pista, hindi mawawala ang masaganang pagkain, masasayang tugtugin, prosesyon, sayawan, palaro at paligsahan. Isa sa mga paligsahang isinasagawa ay ang pagsayaw ng katutubong sayaw para sa pista sa nayon. Matapos basahin ang kwento, sagutin na natin ang mga tanong. Number 1. Anong pagdiriwang ang ipinag-usapan sa teksto? Tama! Ang pagdiriwang ng pista o kapistahan ang pinag-usapan sa teksto. Pangalawa, sino-sino ang dumarayo sa isang lugar upang makiisa sa pagdiriwang ng pista? Tumpak, ang mga lokal at banyagang turista ang dumarayo upang makiisa sa pagdiriwang ng pista. Pangatlo, ano-ano ang hindi nawawala tuwing pista? Magaling! Tuwing pista, hindi nawawala ang masaganang pagkain, masasayang tugtugin, prosesyon, sayawan, palaro at paligsahan. Pang-apat, dapat bang ipagmalaki ang pagdiriwang ng pista sa ating mga lugar? Mahusay. Opo, dapat ipagmalaki ang pagdiriwang ng pista sapagkat ito ay bahagi ng ating kultura at tradisyon. Nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad at kinagigiliwan ng mga turista. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Narito ang isang patalastas. Ano? Pagsayaw ng katutubong sayaw. Sino? Mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Saan? Bulwagan ng Naga City, Camarines Sur. Kailan? Ika-20 ng Enero 2025. Paano? Makipag-ugnayan kay Binibining Rosenda Bolina sa numerong 0916-123-4567. Matapos mabasa ang patalastas, upang mas mapalalim natin ang pag-unawa sa teksto, basahin natin ang ugutin ang mga tanong. Number 1. Tungkol saan ang patalastas? Number 2. Sino-sino ang maaring sumali sa paligsahan? Number 3. Kailan ito gaganapin? Number 4. Saan ito gaganapin? At number 5. Kanino makikipag-ugnayan ang mga nais sumali? Narito ang mga sagot batay sa patalastas na nasa larawan. Number 1. Tungkol ito sa pagsasayaw ng katutubong sayaw. Number 2. Ang maaring sumali ay ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Para sa pangatlong tanong, kailan ito gaganapin? Ito ay gaganapin sa ika-20 ng Enero 2025. Pang-apat, saan ito gaganapin? Sa bulwagan ng Naga City, Camarines Sur. Pang-lima, kanino makikipag-ugnayan ang mga nais sumali? Makipag-ugnayan kay Binibining Rosenda Bolina sa numerong 0916-123-4567. Pagpapalalim ng kaalaman. Ngayon naman mga bata,
Suriin ang teksto sa ibaba. Tukuyin ang inyong konklusyon at sabihin kung bakit ito ang naging konklusyon ninyo. Gawin ng may kahusayan ang nakatakdang gawain sa bawat grupo. Ang Pilipinas. Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman at malaki ang pakinabang na nakukuha ng ating bansa mula rito. Maraming Pilipino ang kumikita mula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ito rin ang pinagmumulan ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto sa iba't ibang pagawaan sa pabrika. Narito ang pangkalahatang konklusyon sa teksto. Konklusyon. Ang Pilipinas ay isang bansang pinagpala sa likas na yaman. Malaki ang naitutulong nito sa kabuhayan ng mga mamamayan at sa ekonomiya ng bansa dahil sa mga produktong galing dito. Ang konklusyong ito ay nagmula sa ating binasa, ang Pilipinas. Pangkatang gawain. Narito ang pangkatang gawain, 4 para sa 3 grupo. Pangkat 1. Nakita ni Selo si Ginang Agnes na maraming bitbit na libro. Dali-dali siyang lumapit dito. Inaabot ang kanyang kamay upang ipahayag ang inyong konklusyon sa pamamagitan ng pagbabalita. Para naman sa pangkat 2, kinuha ni Tyra ang kanyang libro, lapis at kwaderno. Inilapag niya ito sa mesa at naghanda siya sa pagbabasa ng kanyang aralin. Ano kaya ang gagawin ni Tyra? Isadula ang inyong konklusyon. Pangkat 3. Inihanda ni Ana at Alex ang kanilang laruan gaya ng manika, baril-barilan, munting bahay at laruang sasakyan. Ihayag ang inyong konklusyon sa pamamagitan ng pagsasadula na walang tunog. Narito ang rubrics sa pagbibigay ng puntos. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sa pangkatang gawain. Narito naman ang mga halimbawang sagot o gawain para sa pangkatang gawain. Paglalapat at paglalahat. Para sa paglalapat at paglalahad, gawin ito ng guro at ng mga mag-aaral. Pagtataya ng natutunan.
Sa pamamagitan ng mga ebidensyang ibinigay, tukuyin ang konklusyon sa bawat teksto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang susi sa pagwawasto. Para sa ating remediation, tukuyin ang konklusyon sa teksto sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Maipapakita ang pagmamahal sa mga magulang sa pamamagitan ng pag-aalaga at pangangalaga sa kanila. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aasikaso ng kanilang mga personal na pangangailangan at pagbibigay ng atensyon sa kanilang kalusugan at kagalingan. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!